Lord, ano ba yung ipapagawa mo sa akin na mag-isa lang ako dapat? Hindi ko pa alam. Let's see. Well, ang puso ko ngayon ay medyo nag-heal na. Bukod sa matagal kami ni ex, medyo nagulat kasi ako dun sa process ng paghihiwalay. Alam ko naman na bata pa siya. So, niready ko yung sarili ko na later on, baka magbago yung isip niya. Wala naman kaming pinag-aawayan or meron kaming medyo pinagtalunan. But natural sa mag-asawa yon na nagtatalo kayo. Pero alam mo yung compared to other na talagang physical, na sigawan. Ito hindi, malumanay lang na bakit ganon, bakit ganyan. And then biglang all of a sudden, shoop, wala na. Well, ikaw kasi, bakit kasi nagpakasal ka sa 30 years old, blah, blah, blah. Which is totoo naman. And si Gerald kasi, pumayag siyang pakasalan ako, diba? Na parang sa akin, oh, bait naman ni darling. Kahit matanda na ako, kahit may mga anak ako, binata siya, ako totoo siya. Pinakasalan niya ako, oh, thank you Lord. Ganun yung dating sa akin. Sinangako ko kay Lord for richer or for poorer, in sickness and health, for better or for worse. So kaya nandito tayo. Gusto mo pumunta tayong Amerika, go. Pumunta tayo. Hindi naman ako sanay na, alam ko, marunong naman ako maglaba, marunong ako magluto. Lahat alam kong gawin, maglinis. Pero syempre, parang naano pa rin ako kasi parang, oh, Martina, iba na buhay mo ngayon ha, hindi ka na artista, housewife ka. Wala akong work. Siya lang yung nag-work noon as coach. So ako, wala akong work. Sabi ko, naiinip ako. Kailangan mag-work ako. Marunong naman ako mag-bake. Tapos sabi ko, ay, bakit ito naging buhay ko? Pero okay lang. Again, okay lang. Kasi, Martina, pinili mo to. Gusto mong mag-asawa. Ganun talaga. Pag mag-aasawa ka, susundin mo yung asawa mo. And gusto kong maging artista pa rin all the way ng buhay ko. I think doon ako nag-excel and I think doon ako masaya. Maging artista, maging komedyante, magpasaya ng Pilipino. Dito sa Pilipinas, hindi kita kayang buhayin. Pero sa Amerika, ako ang bubuhay sa'yo. So, nakatanim sa utak ko yung, bali, bubuhayin naman niya ako. So, kaya nag-resign ako noon. And then, nagka-problema kami. So, hindi ko rin, kasi nagkaroon ng problema yung salary ko. Which is sa akin, ginagawa ko lang yung para walang pagtatalo. But in my mind and in my heart, bakit kailangan natin pag-usapan to? Asawa kita, you should provide for me. Hindi ko na kailangan, ay, ito yung renta ko, ganito yan. No, you're my husband, diba? Meron iba. Kasi, bukod doon, nag-iba siya. And then, yung time niya is wala na. So, alam mo na yun. So, sabi ko, I think may iba. Sabi ko, mukhang Inglesera yung ano nito. Tapos, eto na ngayon, minsan nag-visit na nga ako. Sabi ko talaga, hoy, sabi ko sa kanya, alam mo, kung sino man yan, kung sino man yung, hinaharot ko na yan, hiwalayan mo na yan. Alam mo bakit? English ka ng English, hindi ka naman magaling, mali-mali mang grammar mo. Hello, sabi ko sa kanya. Tinext niya ako nung madaling araw na hindi na siya masaya. Gusto niya magkaanak. Asawa mo ako, hindi mo ako shota na nandiyan, hindi mo ako kapitbahay. Asawa mo ako for 7 years. 10 years tayong nagsama. Parang, i-owe mo lang naman sa akin yung respeto na, Darl, ayoko na sana. Alam ko magagali ka, pero eto yung nararamdaman ko. Naiintindihan ko yun. Ready ako doon, pero sana maganda lang yung inayos niya ako. First, yung nagalit ako kasi yung walang respeto na parang tinapon mo na lang ako, na para akong basura, na wala akong ginawang masama sa'yo. Lahat bilang isang mabuting asawa, ginawa ko. And then parang, ito lang yung ipapalit mo sa lahat ng mga sinacrifice ko for you. Parang, no, I love myself. Ang dating sa akin, first, second, third, parati na lang ako yung nag-a-adjust sa inyo. Ina-adjust ko lahat para to make this all work. Lahat ina-adjust ko, katawan ko, time ko, ugali ko, ganito ko, chuchuchu, lahat. And then, kahit anong gawin ko, iniiwan niyo pa rin ako. No, I love myself. Mamahalin ko yung sarili ko. And kahit ako mag-isa, gagawin ko lahat para maging maayos ako. And kahit iwan niyo ako lahat, I will be okay, I will be good.